Hey mga buddy, welcome to the channel kung bago ka lang dito and welcome back kung luma ka na dito, kung lagi ka nang nanonood dito sa Maboto Channel. And today, ito yung 2024 Honda City RS na ita-test drive natin. Nag-NVH tayo, may sumisipol. Testingin natin ang handling niya mga buddy. Woo! Siyempre, ang power niya, konting diin. Nagagalit. But anyway, ano pa ba inaantay natin? Simulan na natin to mga buddy. Alright mga buddy, welcome to SLEX. So, dito ako madalas mag-NVH. Saka dito ko rin matetest, syempre, yung mga cruise control, lane departure warning, etc. etc. I'm driving at 80 kilometers per hour. As you can see, wala pa nga 80. Pero medyo may naririnig akong parang ugong sa gulong. Magkaiba na yung goma nito mga buddy. Sinabi ko dun sa review ko, magkaiba na yung goma niya. Yokohama yung harap, Bridgestone yung likod. Kung di nyo pa napapanood yung review ko niyan, ng mga feature comforts, features, saka first driving ng RS, click nyo lang tong pop-out banner dito mga buddy. O kaya yung link sa description box dyan sa baba. Hindi ko nga sabi kung alin sa dalawa yung maingay na goma. Noise ng kapaligiran, normal. Normal. Naririnig ko yung mga dumadaang sasakyan. Ito, may parating na motor. Alam nyo naman ang motor, madalas naka-muffler yan. Rinig ko naman. Pero hindi siya yung kasing tahimik ng semi-luxury car. Mas maingay siya ng konti doon mga buddy. Right now, naka-cruise control lang ako sa 70 kilometers per hour mga buddy. Yung distance niya dun sa adjust natin, dagdagan natin 80. Tapos yung distance niya, pag binawasan ko yan, mas malapit. Yan, ang pinakamalapit. Malapit yung kotse. Sige, gawin natin 100. Hindi, 90 lang, 90. Tapos ayun na. Basta nakailaw yung mga doon, yung cruise control, steering, yan. Kusa siyang pumipreno. Yan, daw pumipreno mga buddy, yan. Taas ko yung pa ako. Nawala yung lane, niya. Pag nawala yung green doon, hindi siya gumagana. So, kailangan hawakan mo. Anyway, vibration mga buddy. Vibration ng makina. Smooth siya pag makina. Kusa siyang pumipreno. Naka-cruise control ako at 90. Legs ko. Don't do this. Don't try this at home. Hindi nyo naman ito matatry sa home eh. Yan ang isang ng Honda Sensing. Yan ang isang feature comforts ng Honda Sensing. Pwede yan sa expressway. Pag medyo tinatamad ka mag-drive, cruise control mo lang. Tapos, set mo lang yung distance mo doon. Kusa siyang pumepreno, lumalayo. Noise niya talaga, medyo, yun lang. Medyo dinig ko yung kapaligiran, mga buddy. Kaya nag-on na ulit yung manibela niya. So, hindi ko alam kung anong instance siya na mamatay o nag-on eh. So, bitawan ko yan, mag-i-steer yan mag-isa. Basta naka-green yung doon. Yun, kung nakikita nyo yun, yung manibela. Kusa yung liliko. Steering required. Napaalala niya, hawakan mo yung steering wheel. Bitawan mo na ulit. Noise, vibration, harshness. Harshness, gaya ng sinabi ko. Yan, hato mo, sige. No fit, mga buddy. Steering required. Napahawak niya. Harshness, walang harshness to mga buddy. Hindi ko hinahawakan yung steering wheel. For 1.1,128,000 mga buddy. Para sa akin, sulit na tong ganito. May Honda Sensing ka. Meron kang mitigation, blah blah blah. Collision warning. Kusa siyang pumepreno. Dagdagan pa natin. Gawin natin 100. Yan. Sige, 100 mo. Yan. Basta naka-on lahat ng green dyan mga buddy. So, hindi mo kailangang apakan yung silinyador o yung
throttle pedal, yung brake pedal. Pero pinapaalalahanan ka niya. Ayan. Waka mo yung manibela. Dahil hindi to Tesla. Anyway, harshness nga, may mga konting ano dito, gumaganon-ganon lang siya mga buddy. Sinasalo niya ng damping. May weight tayo ha, kasama ko si Commander-in-Chief saka si Bunso. Nandiyan dyan si Bunso sa likod. Cruising at 100 kilometers per hour, below 1,900 RPM. Oh, tahimik siya. Nasa normal drive mode tayo niyan. Ewan ko pag nilagay ko sa sport. Sport! Oh, pag sport, 3,300. Ganun kasi pag S, sport, kaya mas maingay siya. Pero pag nasa normal driving mode, balik siya doon sa 1,900. Hawak ko na, ano ba? Ito masyadong ano dyan, kanina ko pa hawak. Harshness, tingnan natin dito. Oh, smooth lang eh, gumaganon-ganon lang siya eh. Ramdam mo yung vibration pero malambot yung suspension niya mga buddy. Para ka lang dinuduyan. Yeah. Testingin pa natin dyan sa Calax. Dito mga buddy, ma-vibrate ang kalsada. Harshness. Saka yung mga iba pang tech niya. Anyway, ayan. Makagana yung ano, liligo mag-isa yan. Ah, nawala ilaw. Yan, sige, 100 kilometers per hour. Nag-aataw na Mercedes-Benz sa likod. Patayin natin yung cruise control. Okay. Yan lang muna natin siya mag-self-driving. Kasi may umahaton na Mercedes-Benz sa likod. Anyway, harshness niya mga buddy. Ramdam mo yung ganun ng kalsada. Oh, ramdam mo rin. Pero hindi ka naman binubugbog dito or nilalamog. Ramdam mo talaga. Vibration sa sahig. Sa manibela, meron. Bilisan pa natin ng konti. Para mas maramdaman natin yung vibration. Yan, may wind noise ako naririnig. May sumisipol. O yan, Mercedes, sige, mauna ka na. Baka habulin pa kita. Sige nga, ano ka ba? Si LA45, wag. Hindi natin mahahabol yan. Yan, at 100, may naririnig akong sipol. O, kayang patunayan niya ng sakay ko dito. May gumaganon. Sigurado hindi yan napipick up ng camera ng microphone natin mga buddy, pero meron 100. Hindi ko alam kung saan nanggagaling. Harshness, ito nga medyo mabibrate pero hindi ka naman nilalamog sa ganitong kalsada syempre. Oo. Ito yung hindi smooth na sementado. Meron talagang ano, pero engine noise tahimik naman kasi hindi ako nag-cruise control. Nasa 100 something tayo, 100 plus kilometers, so 2,300. Tahimik naman ang makina. Kung vibration nga from engine, smooth ng engine, vibration dito sa kalsada, yun, medyo ramdam mo pa rin. Ramdam mo pa rin mga buddy. Net driving mga buddy, kusayan liliko. Tingnan nyo kusayan liliko. Pero nagpaparequire siya ng ano, manibela. Hawak ko na. Hawak ko na. Oh, diba? Tapos kusa siyang pumepreno, kusa siyang nagbabagal pag may malapit na sa harapan niya. Usan lumiligo, usan lumiligo. Ito naman, pahawak ng pahawak eh. Kaya nga sa 1,128,000, ewan ko kung magkano na to ngayon mga buddy. I think sulit na rin eh. Kung naghahanap ka ng sedan na ano, subcompact. Saka maluwag na rin to ha. Hindi na rin ganun kasikip ang city ngayon. Hindi gaya nung araw ang city. Maliit talaga eh. Kusa siyang lumiliko, kusa siyang pumepreno. Honda Sensing, yan ang Honda Sensing mga buddy. Anyway, enough on that Honda Sensing Gizmos Tech mga buddy. Doon naman tayo sa testingan natin sa Sampaguita Burgring mga buddy. Welcome to Sampaguita Burgring. Pako, close the window. Dito na naman ako for another handling test ng 2024 Honda City RS. Feeling ko lang mga buddy, higa to dahil sa sobrang lambot niya. Mas maduyan to compare sa Vios. And again, I'm just testing cars. Hindi po ako hataw ng hataw lang na barubal na
Katulad ng sinasabi nung kung sino man diyang... Lagi ko rin sinasabi, kung ganito ang trip nyo sa buhay, nag-i-enjoy kayong nagda-drive sa twisties ng spirited driving, do it at your own risk mga buddy, okay? Anyway, 2024 Honda CTRS driving mode, naka-normal driving mode lang tayo, sorry. Hayaan ko lang muna siyang mag-isip. And naka-aircon tayo. Aircon lang. Check lang muna tayo ng handling, tires. Although tires nito magkaiba na, gaya ng sinabi ko. Siguro dahil napalitan na, 21,000 plus kilometers na rin to eh. And dahil pababa nga ito, gravity is our friend. Kaya, uy, aso, tabi! Malis naman siya. Gravity is our friend, kaya hindi natin din kailangan ng much power dito. Dahil puro pababa lang to. Like I said, huwag gagawin kung di kaya. Pero kung ganito trip nyo, do it at your own risk. O, may kasama ako ngayon, kasama ko yung wife ko, kasama ko yung anak ko. Taking the risk. Ako ang nun. Pero wag na wag akong kakain ng linya. I always say that. Just testing handling. Brakes are good. Nasa gitna ang pressure. Although not ideal for my taste. Parang yung Honda Accord ko lang. Pero malakas naman ang preno somehow. Mas gusto ko kasi yung mataas yung pressure point. Pero hindi bitey. Mas nadadalian akong i-modulate yung ganun mga buddy kaysa sa ganito. Yes, 1.5 is plenty pag pababa. Malalaman natin mamaya sa sungay pagpakyat. Alright, normal driving mode. Maya magmamanual na tayo. Okay. Patay tayo ng traction control. Yan. Patayin natin yung mga nanis. Kasi nag-i-interrupt sila mga pati. Kung may makita lang na linya si Honda Sensing, ini-interrupt niya na yung ano eh. Pag mag-ano ka ng lane. Nakapatay lahat yan ngayon. Try na natin mag-manual. Ito na yung packet eh. Second gear. Okay. Follow the turns pa ko. I'm trying to G-force. Yes, G-force neck. Alright. Naka-aircon pa rin ako. Mabilis ang steering niya. Alright. Push. Push. Mabilis na steering. Lakas ng preno. Okay. Yep. Lang kakain ng lines. Alright. Holy crap! Emergency braking. Okay naman ang handling niya. Medyo malambot lang talaga. Okay. Ganda ng handling niya mga buddy. Ang bilis ng steering. Yun nga lang medyo malambot yung suspension.
Toge battle pa ako. Yeah, wala tayong katoge. But anyway, yan nga, malambot ang rear. Medyo nalalambutan ako sa rear. Pero, syempre, ang cons nun, ang pros nun pala is komportable sa likod. Harap turns in well, no? Konting ganun, liko. Konting ganyan, kahit di ako pumepreno, oh. Yung likod ako nalalambutan, pero as I said, ang pros nun is komportable sa likod, syempre. Pag mga lubak-lubak na ganyan, duduyan-duyan lang yung likod. Oh. Okay, hello Tal. Hello. ABS gumana kanina. Op, you're eating lane, Koya. Definitely mas powerful siya dun sa BIOS dahil siguro nga 1.5 to and class leading daw, class leading. Saya. Hello Taal. Yeehaw. Woo. Alright, technical part. Welcome. GeForce neck pa ko. So I will not get dizzy. Holy bro. Oh yeah. Brakes are fine so far. Dapat tayo masyadong traffic na nai-encounter. Doon ka sa line mo. Pilitin mo magkasya dyan. You good? Yeah. Alright, very good. Hi, good. Here, you stop here. May traffic ba? Wala naman. Woohoo! Yeah. Bagal ng IB-Tech. Okay. Open window. Alright. Malambot lang talaga yung puwet niya, mga padi. Ano, may higa. May ganun. Okay, daming bikers. Bikers, excuse me. Excuses. Woohoo! Oh, holy moly. Hindi ko pa napagana ng gusto yung ABS. Pero 1.5 is enough. Class leading nga ito. Sa pababa. Yeah! Malambot. Getting near, so it's getting bigger. So many. I hope brakes won't change. Sana di magbago. At least we won't smell the brakes heat. Anak, Brakes. wala pa ako naamoy. Brakes fading. Ah! Oh. Oh. Ah! Getting near.
Lumalambot. Holy moly. So insane. Pero 1.5 nga is plenty pag ganitong pababa. Low taal. Black. Ooh. I hear the tire screeching. Oh my god! Ah! Ah! Front wheel. This feels like a front wheel drive literally scorching its Understeer tires. doon. Medyo na-push natin ng konti, but everything's fine. Jesus. Brakes are lumalambot na, I need to pero malakas pa. Here. Meron siyang emergency braking, nagbi-blink yung hazard. Flat out. Holy Jesus! Okay, last corner. Bigay na natin to. That's it for our Honda City. That's it for our 2024 Honda City RS test. Hello, Taal! Hello. The iconic Taal. Anyway, medyo malambot ang suspension nito ni Honda City RS mga buddy. Ramdam na ramdam ko ang lambot niya. Road sailing nga siya. Noon, kahit i-research nyo kung ano ang RS nung araw nung mga EK na yan, road sailing. Lumambot ang preno niya mga buddy. Yun ang bad news mga buddy. Lumambot ang preno. Wow, daming ride. 4, pwede. So what happened there? Malambot ang suspension niya mga buddy. Gaya dito, pag may mga nararamdaman akong mga uneven surface, gumaganon-ganon lang siya. Parang nag-glide lang sa aeroplano. Ganon din doon. Pag medyo na push, higa, preno. Siguro dahil walang ulan ngayon, yung mga nakaraang test natin, malamig ang panahon, syempre nakaka-contribute din yun. Lumambot yung preno, nag-spongy siya ngayon. But RS nga ito, hindi ko alam kung anong meaning niyan. Kung racing sport, road sailing, RS. Basta yun ang na-feel ko. Yun lang naman ang sinasabi ko kung ano na-feel ko eh. Steering wheel is very good. Kasi napaka-sharp niya, ayan o. With. Oh, diba? Para siyang pusa. Yun nga lang, pag hold on, pag nasusobrahan, hold on, raramdaman mo yung gumaganon-ganon. Yun, sinabi ko sa review ko. But that's okay. That's okay. Hindi naman siya nakakatakot i-push. Wala akong na-feel na scary moments. Kaya okay naman siya. And 1.5 is plenty enough kung gravity is your friend mga buddy. Anyhow, dyan tayo sa may Sungay. Welcome to Sungay again mga buddy, where I drive cars normally. Normally, as in normally. Naka-on lang ang aircon. Nasa normal mode lang tayo sa transmission. But halfway, ano natin yan, mamanual natin, titingnan natin. But dito, papakiramdaman natin yung CVT niya kung matalino ba siya o hindi. 1.5. Okay naman, umaakyat naman. Mas may weight tayo compare nung sa Vios, 1.
yung 1.3 BIOS na na-review ko. Mas may weight tayo ngayon dahil nandyan si Commander-in-Chief saka si Bunso. Alright. Mas may hatak talaga. Tingnan natin dito sa mga siko-siko dito. Oh, talino. Hindi ko binabago yung positioning ng paa ko. Nasa ano siya, at least 3,000 baba ng konti. 1.5 is okay na. Okay na. Oo. Ito, siko na naman. Tingnan natin. Matalino transmission niya. Ayan, oh. Promise, hindi ko pinapalitan yung, hindi ko nilalaro-laro yung paa ko niyan. Ito yung malubak na part. Ramdam mo pa rin yung vibration sa floor. Pero hindi naman malamog. Mapapansin nyo naman sa boses ko, tuwid pa rin yung boses ko. Kumpara dun sa ibang mga nadadala ko dito, nagbabibrato yan. Pag ano. Ito, hindi masyado. Hindi. As in, halos wala nga vibrato yung boses ko. Ayun na, yung Stonic, oh. Tingnan nyo nangyari sa Stonic. Ayun na, nangyari sa Stonic. Brake daw ako. Brake, brake, brake. Oh, papaalala siya. Brake, brake, brake. Ito yung Stonic. Diba, na-test drive ko rin yan. At kung di nyo pa napapanood yun, mga padi, click nyo lang yung pop-out banner dyan o yung link sa description box sa baba. Malamang may sakay yan. Kasi nung na-drive ko yan dito, okay lang, okay lang. Hindi ko rin masabing, ito, ang talino ng ano neto, ng CVT neto, mga padi. Hindi na siya makakyat, oh. Hindi ko binabago talaga yung pedal position, yung throttle. Siyempre, nagbabibrate yung sahig, nagbabago-bago ng konti yan. Pero what I mean is, hindi ko piniplay yung ano, nahayaan ko lang siyang mag-isip sa sarili niya, yung transmission, kung anong gagawin niya. Makakit naman. I think siguro sa BIOS, i-ano natin yung BIOS. Kung 1.5, siguro ganito rin ang feeling nun kahit pa paano. Nagpalayo lang ako ng traffic, mga padi. Dahil hindi natin matest ng maigi yung kotse. May traffic. Okay. So far, no changing of throttle position. Tingnan natin kung anong gagawin ng transmission. Aakyat naman. Pero syempre, pag inapakan ko yan, ayan, mas yung RPM. 1.5, kayang-kaya. Hindi ko pa binaon yun, medyo pa lang. Up, 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 up. Ito na mga sikuhan. Siko, siko. Oh, nag-a-adjust yung belt. Nag-a-adjust mismo yung belt. Okay ang transmission nito, mga padi. Ang CVT niya. Somehow, matalino. Dito na tayo sa view deck. Yes, we're at the view deck where I switch to manual. Yan. Manual mode tayo, mga padi. Sports mode, M4. Manual 4. So far, so smooth. Oh, napaka-smooth nitong RS. Duyan. Maingay ba makina? Maingay. Pag inapakan, syempre. Tapos meron ko, brake, brake, brake. Tapos kusa rin itong pumepreno. Oh, basta naka-on yung Honda Sensing. Pinakita ko naman dun sa review ko. Pumereno talaga siya, as in tumigil siya mag-isa. Although nakaalalayo pa ako nun sa brake pedal. And at 21,000 kilometers, ano, 21,327. Wala pang rattle, Oh, feeling bagong-bago pa talaga. Kahit nakaka 21k na siya. Although 21k is bago pa rin. Ito
napataas na naman tayo. Balik natin sa normal mode. Try na nating mag-apak-apak. Oh, diba? Oh, yun oh, may preno. May preno. Oh. Mga siko-siko na to. Natin kung anong gagawin ng CBT. Yung 1.3 na BIOS, pag binaunan ko, ito, mas may power talaga to. Yun, ang tagal niyang pumunta dun sa power band niya. But we're not comparing this sa 1.3 na BIOS, syempre dapat sa 1.5. Ini-explain ko lang yung experience. Ito, yan, hinahayaan ko lang siya. Nasa normal driving mode ulit tayo. Oh. Mas may kick talaga, mas may kick. So far, experience is very good. Oh. Yan o. Oh, diba? Konting diin. Nagagalit. Konting diin. Ba, ayos. Smooth siya. Wala akong reklamo sa talbog niya. Kung ano man talbog niya. Lambot niya, okay din. Matanda na ako eh. Ayoko na nung mga lowered, matigas. Yung mga unusable, hindi mo magamit dahil mababa, matigas. Ayoko na nung mga ganun. Although, I still, syempre gusto ko pa rin yung may hiwalay na sasakyan para sa ganung, diba? Kung meron akong ganung pera. Gusto ko meron akong hiwalay na sasakyan para sa ganung purpose. Pero kung pang everyday, pang touring, pang punta-punta dyan kung saan-saan, ayoko na ng mga ganun. Ito, sakto tong mga ganito. Kahit pa paano, may power ka, may torque ka. Komportable. Siyempre, bago. Sabihin na naman ng iba. Siyempre, bago. Natural, bago. Kaya rin naman ma-achieve ng luma yun. Basta maintain nyo. Siyempre, diba? Although yung mga rattle, hindi natin maiiwasan yan. Kasi pag tumatanda ang auto, kakarattle yung mostly yung mga plasticky parts. Pero ito, okay na okay. Pwedeng-pwede kong itabi to sa siguro yung sana ma-test drive ko rin yun mga padi. Any leads, N-Sport na Almera, any leads, PM nyo ako sa aking Facebook page, Mab Auto. PM nyo ako para makumpara natin yung RS dito. Although power, malayo talaga yon. Kung power at power, turbo yun eh. Kahit 3-cylinder lang yun, turbo naman. Ito, 1.5 liter inline 4. Mas malakas pa rin yung turbo. Mas masaya torque ng turbo. But kung Honda fanboy kayo, ako, hindi naman ako Honda fanboy, pero may mga ilang naging Honda ako sa buhay. Anyway, mga padi, kung nakarating kayo sa part ng video na to, maraming salamat. At kung nakarating nga kayo sa video na to at na-enjoy nyo ang test drive natin sa 2024 Honda City RS, pakidut-dut na yung subscribe button na yan. Dutin nyo ng dutin hanggang magpipiyang subscribe button para lagi kayong updated. I-update kayo ni YouTube kapag may bagong video na naman si Mab Auto sa kanyang channel, or isasuggest niya sa inyo yung mga lumang video ni Mab Auto kung hindi pa kayo napapanood sa video niya. At kung na-enjoy nyo nga itong video na to mga padi, hit the like button, dutin nyo na ng dutin yung like button na yan mga padi. That way, gagana yung tinatawag na YouTube algorithm. Ang ginagawa niyan mga padi is sinasubmit ni YouTube yung mga nagsisearch ng, kunyari, 2024 Honda City review. Pasok na ako doon kahit RS man o hindi, lagay ko sa tags ko, bla bla bla, ganyan. Papasa niya doon. Hopefully, hindi niya i-skip yung mga ads dahil sa mga ads ako kumikita, hindi sa views. Maliit lang sa views. Kumikita rin ako sa views pero konting-konti lang. Sa ads ako mas kumikita. Hopefully, hindi niya skip yung mga ads para pagpalain siya. Pinagpapalayo yung mga hindi nag-i-skip ng ads. Kaya pag nanonood kayo, don't skip ads mga padi para pagpalain kayo. At the same time, pagpalain din ako para makarent pa ako ng kagaya nito. Diba? Mga coaching pinapahanap nyo.
Yun. Doon lang naman napupunta yung mga kinikita ko sa aking napakaliit na YouTube channel, mga buddy. Dahil passion ko is mag-test ng kotse, mag-drive. Doon napupunta. Anyway, thank you for watching. At kung nakarating nga kayo dito, maraming salamat sa inyo. And I will see you again on the next video, mga buddy.